Sumali ako sa isang hiking event na inorganisa ng organisasyong hindi organisado. Pangmalakasang tripping dahil para akong sumali sa isang reality challenge kasama ang mga strangers. Muntikan pa akong magka-nosebleed dahil ang mga strangers na nakasama ay mga ibang lahi pa. Tuloy isang buong araw na pasubo sa Inglisan kung kakarampot lamang. Papsi nga pala ang patrol ng mga gwapo. Isang kaibigan ang nagsabi patungkol sa mga Facebook groups ng mga hikers dito sa South Korea at pinakita ang invitation na ito. Noong una nag-inquire lamang ako sa contact na nakalagay sa invitation, pero hindi ko maiwasang mag-aalangan. Siyempre, may bayad at nakakapanghinayang din naman kapag na-scam. To cut the story short, nandito na nga ako sa Yangji Station kung saan dito ang usapan na magkikitaan. So ito nga pala ang aming itinerary. Magmula dito sa Yangji Station ng alas 7 ng umaga, bibiyahe kami papuntang paanan ng Wuraksan at inaasahang makakarating ng 10 ng umaga, but for some reasons, delayed kami ng 1 oras. Itsura kapag walang makausap. Ang Yongbong Peak ang pinakamataas na peak ng Wuraksan na may 1,097 meters above sea level. Ang goal kaya inaasahan ko na ang matinding laban. Sa biyahe, yung mga kasama ko nagsipagtulugan habang ako naman tong pinipilit pero di man lang makaidlip. Inom pa kasi ng inom ng ibinigay na juice, masarap din kasi. Subalit ini-enjoy ko naman ang mga magagandang tanawin na nadadaanan sa biyahe namin. Pagkarating namin sa parking area ay nagpalit lang ng suot saglit at umarangkada na. Hindi na uso ang stretching dahil ang paglalakad habang hindi pa gaanong matarik ang dadaanan ay parang warm up na rin. Bali 6 kaming magkakasama sa event na to at dito lang din nagkakakilala. Ang mga nakasama ko ay mga Koreans at mga Russians, mga imported. Kaya dito nga napasubo ang English kong napulot ko lang kung san-san. Bukod sa Inglesan, napasubo rin ako sa akyatan dahil mga professional hikers pala silang lahat, samantalang ako ay beginners pa lamang. Kaya minabuti ko nang magpahuli sa lahat at makakapag-video na rin para may ma-vlog din. Ngunit itong si James, ayaw rin akong iwanan. Yung asawa niya naman, si Tina, ang organizer, ay nauna na kasama ng iba. Ganon pala ang role ng mag-asawa. Yung isa ang lead, yung isa naman ang sweeper. Kaya napipressure ako kay James, ngunit siya na rin ang naging pacer ko that time. Kaya ramdam kong mabilis din ako compare sa mga nagdaang experience ko. Siya rin ang napakiusapan ko sa ibang mga video ko, katulad nito. Pero nung kalaunan, nung malapit na kami sa tuktok, pahirapan na ang daanan. Kaya pinagsabihan niya na kung wag na munang magbi-video at mag-focus na lamang sa dadaanan. Tama nga naman. Sa tuktok natatanaw mula sa Yongbong Peak ang ibang bahagi ng Cheongju Lake. Bukod pa dito, madudungaw rin ang mga nagagandahang iba't ibang anyo ng kalikasan na mas lalong pinatingkad dala ng pagbabago ng kulay ng mga dahon na dulot ng full season. Ngunit ang mga puno na nandirito malapit sa tuktok ay kalbo na. Ito ay palatandaan na nalalapit na ang taglamig dito sa bansa nila. Nasulit nga namin ang oras pero dito kami nagtagal sa Muhon kung saan pumipila ang mga nagpipicture na kung kaya kinapos na kami sa oras at hindi na namin napuntahan itong side trip sana papuntang Tanyang Tudam Sambong. Sayang ang ganda pa naman din sana. Nung pababa na kami, iniisip ko na kung saan kami kakain. Pero yun na pala ang pinaka-lunch namin nung nasa kalagitnaan pa lang kami sa pag-akyat. Dahil sa hinahabol na yung oras na makarating ng Seoul ng alas 8 ng gabi, kaya hindi na nagkaroon ng chance na makakain. Sa awa ng Diyos na i-survive ko ang lakad na to ng isang sandwich at saging lamang sa isang buong araw na to. Kaya ang tip ko sa mga namumundok, magbaon talaga ng sapat na pagkain para sa mga sitwasyong ganito na hindi inaasahan. Napaaga pa nga kami ng 30 minutes bago mag alas 8 nang makarating ng Seoul. Saktong hinig na rin ng katawan na halos ayoko nang gumalaw at magsalita para tipirin ang natitirang energy ng katawan dahil sa gutom. Ngunit ang hindi ko maintindihan na kahit kaharap ko na ang pagkain, parang ayokong kumain kaya pina-take out ko na lamang at sa bahay na kumain. Bago ko tapusin ang video, ipapakilala ko ulit sa inyo ang KR International Trading Company na parami ng parami ang mga kumukuha ng container ng mga Korean surplus papuntang Pilipinas. Sila yung lehitimong supplier na siguradong quality ang mga gamit na nilalaman ng mga containers na binibili ninyo.